Kinabukasan ay nagkita na si William at Jennifer para sa kanilang plano na pag-iispiya kay Gab at para malaman na ni Jennifer kung sino talaga ang babae ni Gab. Napahanga naman si Jennifer sa taglay na kagwapuhan ng binata at may kakisigan din ang pangangatawan nito na katulad ng katawan ni Gab. Napatunayan nga nito na totoo ang sinasabi ni Erica. Ang buong akala niya ay nagbibiro lang ito sa kanya. "Excuse me, Miss Jen," sabi ng binata. "William, tama ba? Ikaw ba yung mag-iispiya?" "Oo, ako nga," ang sinasabi ng kaibigan ko. Tanong nito kay William. Nakilala nga agad ni Jennifer ang binata dahil sa mga sinabi nito tungkol sa binata. "Ako nga, ma'am," sagot ni William. Napahanga naman din si William sa taglay na kagandahan ni Jennifer. Pero nag-aalangan itong purihin si Jennifer dahil sa tingin nito, isa itong istrikta. Ito ang sobre na may lamang pera at litrato ni Gab. Habang panay naman ang titig ni William kay Jennifer. "May mali ba sa suot ko, William? At bakit hindi matanggal yung mata mo sa pagkakatitig sa akin?" Tanong ni Jennifer. "Wala naman po, ma'am. Ito ang gagawin mo. Sundan mo ang lalaki na yan at ibalita mo agad sa akin ang bawat kilos o ano ang mga ginagawa niya at sino ang mga kasama niya. Yun lang ang trabaho mo, William," utos nito. "Napakadali pala naman ang trabaho ko, ma'am," sabi nito. "Mabuti naman. Hindi nga ako nagkamali. Nagpapasalamat ako dahil sinipit mo ako," sabi ni Jennifer. "Sige, hindi na tayo magtatagal. Balitaan mo ako agad." Tawagan mo ako kung may balita na, ha? Wala ka bang sasakyan? Dahil ipapahiram ko sa'yo itong bago kong nabiling sasakyan. Hindi pa alam ni Gab ang sasakyan na to, sabi ni Jennifer. "Timing, ma'am, kasi ang motor ko Nasira ang likod, nabunggo ito ng isang araw, tapos matagal-tagal pa bago magamit, sabi ni William. "Okay, ito ang susi. Ingatan mo itong sasakyan," paalala ni Jennifer. "Ariglado, Miss Jen. Gagawin ko po ang pinagagawa mo sa akin," sabi nito. "Marunong ka ba talaga mag-drive?" Paninigurado ni Jennifer. Natawa si William sa tanong ni Jennifer. "Alam ko naman po, ma'am," sagot nito. "Sige, naninigurado lang ako," paalam ni Jennifer. "Sige, ma'am," at umalis na din si William para simulan ang kanyang trabaho. Tinawagan naman agad ni Jennifer ang kanyang kaibigan para ibalita na nagkita na sila ni William. "Hello, Jennifer. Wala ka bang masabi kay William? Tama ba lahat ang sinabi ko?" Tanong nito. "Oo na, tama ka na. Pero hindi naman niya kagwapuhan niya ang pinunta ko," sagot nito. "Oo, pero balang araw baka mag-ibang ihip ng hangin," kantsaw nito. "Di ba nga sabi ko, hindi ko pagpapalit si Gab sa kahit sinong lalaki dyan. Alam mo naman na mahal ko yon," sagot nito sa mga sinabi ni Erica. "Oo na, alam ko yan. At least may pangwala ka na ng stress," biro ni Erica. "Ginawa mo na namang stress reliever si William. Hay nako, Erica. Nakakatawa ka talaga," sabi nito sa kaibigan. "Jennifer, pinatatawa lang kita kasi ayaw kong ma-stress ka. Oo na, maraming nagpapantasya kay Gab dahil isa siyang mayaman, bilyonaryo, gwapo. Nasa kanya ng lahat, kaya nanghihinayang ka. Pero Jennifer, may pera ka naman. Kung bilyonaryo si Gab, bilyonarya ka din naman, di ba?" Konting bihis lang ni William, masaangat pa ang kagwapuhan niya kaysa kay Gab. Pagpipilit ng kaibigan kay William. "Please, Erica, kahit anong pilit mo sa akin," sa William na yon. "No talaga, okay?" Naiinis na sagot ni Jennifer. "Okay, sige na. Naniniwala na ako sa'yo," sabi ni Erica. "Kung mangyayari iyan, Erica, siguro pagpatay na si Gab. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Gab." "Sige na, paulit-ulit ko nang sinabi ito," naiinis na sabi nito.
Last ko na talagang tanong ito. Paano kung may mas gwapo, mas bilyonaryo ang manligaw sa'yo? Hindi mo talaga siya pagpapalit sa iba? Hindi. Kasi naman, may pera naman ako. Yung yaman niya kapantay din ng yaman namin, sagot nito. True love nga talaga. Dahil kung mayaman ka naman, aanin mo naman ang yaman ni Gab. Pero kung may pera ka din naman, konting bihis lang ni William mas tiyak na mas magkamukhang mayaman pa si William, sabi ni Erica. Imposible talaga yung magkakagusto ako kay William dahil hindi ang katulad niya ang mga gusto ko. Bakit puro na lang si William ang topic natin? Kahit anong pilit mo sa kanya, no way talaga. Naiinis na sagot nito kay Erica. Sinasabi ko lang sa'yo, huwag kang magsalita ng patapos. Kahit ako, kinikilig ako kay William. Sa tingin ko, kung naging mayaman si William, mas lalong habulin ito ng mga babae. Dadating na lang siguro ako nito. Nagpapatawang sabi ni Erica. Hay nako. Ewan ko sa'yo, Erica. Pwede bang bukas na lang tayo ulit mag-usap? Naguguluhan na talaga ako. Magpapahinga muna ako, Erica. Tatawag na lang ako kung may nasagap na si William na balita tungkol kay Gab at sa babae niya. Sabi nito. Yan ang gusto ko. Sige. Chika mo agad ako, ha? Gusto kong malaman yung ibabalita mo sa akin. Ang magkakagusto ka na sa ibang lalaki. Hindi palaging naririnig ko si Gab. Yan sarang si William na lang talaga kasi napapagod na ako sa kadadrama mo sa lalaking yan. Kaya hindi na ako makapag-asawa dahil sa'yo lagi na naantala ang mga planong may date na ako. Kahapon pero mas inuna ko pa to, sabi ni Erica. Pasensya na, pero asa ka pa. Hindi ako magkakagusto sa lalaking iyon. O sige na, bye na. Okay na. Pwede mo nang ituloy ang date mo. Bago ibinaba ang cellphone. Habang si William ay sinisimula na ang paghahanap kay Gab at hindi nga siya binigo ng panahon dahil detalyado ang binigay sa kanya ni Jennifer sa mga impormasyon pati ang plaka ng sasakyan nito na nakapark sa harap ng bahay nila ni Camila ay agad na nakilala ni William.